Roll-it infrastructure project sa lalawigan, patuloy na minomonitor ng DTI Sultan Kudarat. Mahigit 100 lumahok sa halal food processing at business registration orientation sa ika-14 na Takurong Business Week. At Producers Fair at Young Entrepreneurs Fair tampok sa ika-14 na Takurong Business Week. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 17, taong 2024. Roll-it infrastructure project sa lalawigan, patuloy na minomonitor ng DTI Sultan Kudarat. Narito ang ulat. Ang Department of Trade and Industry o DTI Sultan Kudarat sa pamamagitan ng Roll-it program ay nagsagawa ng monitoring sa mga nagaganap na proyektong pang-imprastruktura sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang monitoring ay pinangunahan ng DTI-SK kasama ang Municipal Engineering Office o MEO at Municipal Planning and Development Office o MPDO. Sakop ng monitoring ang mga proyektong sa Bayan ng Libak, Calamansig, Senator Ninoy Aquino at Bagumbayan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang mga proyektong ito ay naglalayong suportahan ng mga industriyang pang-agrikultura sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pag-akses sa mga daan, sa gayoy pagpapahusay sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo at pagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya. Mga proyektong sinusubaybayan ay ang mga sumusunod. Binigyang diin ni OIC Provincial Director Mary Ann Morales ang kahalagahan ng mga proyektong ito sa pagmamaneho ng paglago ng ekonomiya at nanawagan ng patuloy na pagtutulungan sa pagitan ng DTI, mga local government units at mga stakeholder ng komunidad. Ang MEO at MPDO focal person ay nagbigay ng mga ulat sa pag-unlad at natukoy ng mga lugar na nangangailangan ng karagdagang pansin upang matiyak na matagumpay na natapos ang mga proyekto. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mahigit 100 lumahok sa halal food processing at business registration orientation sa ika-14 na Takurong Business Week. Narito ang ulat. Mahigit sa 100 micro, small and medium enterprises mula sa lungsod ng Takurong ang dumalo sa isang orientasyon upang malaman ang tungkol sa mga mapagkukunan at suportahang magagamit upang matulungan ang kanilang mga negosyo na lumago. Ang kaganapan ay naganap noong ika-29 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Takurong City Cultural and Sports Center at pinangasiwaan ng Local Economic Development and Investment Promotion Office. Ang kaganapang ito ay bahagi ng unang araw ng ika-14 na Sulong Takurong Business Week. Ang Project Manager ng Sustainable Technopreneurship Ecosystem for Promoting and Advancing Promising Products Technology Business Incubation, Reynald B. Alpahando, ay nagbigay ng mga kaalaman sa kung paano tinutulungan ng mga technology business incubation na lumago ang mga tech startup sa pamamagitan ng pag-alok ng office space, mentorship, funding access, business services at networking opportunities. Ang direktor ng Halal Innovation Center sa Sultan Kudarat State University na si Dr. Noraisa K. Yasin ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng halal food processing, ang mga pagkakaiba sa pagitan ng halal at non-halal
ng mga produkto at ang pandaigdigang pangangailangan para sa mga halal na pagkain. Idinitalye niya ang mga pamantayan at pamamaraan na kinakailangan para sa pagproseso ng halal na pagkain, kabilang ang pagkuha ng ingredient, wastong mga kasanayan sa pagpatay at pag-iwas sa cross-contamination. Higit pa rito, binalangkas ni OIC Director 2 ng Food and Drug Administration o FDA Mindanao West Cluster, Sharon Rose P. Garcia, ang proseso para sa pagkuha ng lisensya sa pagpapatakbo at pagrehistro ng mga produkto at negosyo sa FDA. Binigyang diin niya ang mga kinakailangang kwalifikasyon sa pasilidad tulad ng mga pamantayan sa kalinisan at kaligtasan at pagsunod sa mga kinakailangan ng FDA. Information Officer 3 ng Department of Trade and Industry Regional Office 12, Joven S. Quiriones, tinalakay ang pagbuo ng produkto, epektibong packaging, paggamit ng social media para sa advertising, at paglikha ng natatanging pagkakakilanlan ng tatak. Panghuli, Field Operations Specialist ng Intellectual Property Office of the Philippines sa General Santos na si Engineer Jesse P. Original Confleros. Sumasaklaw sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian at mga diskarte para sa pagprotekta sa isang tatak ng negosyo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Producers Fair at Young Entrepreneurs Fair tampok sa ika-14 na Takurong Business Week. Narito ang ulat. Sa 14th Sulong Takurong Business Week na ginanap sa Takurong City Cultural and Sports Center noong huling linggo ng Hulyo na kung saan kasama sa mga aktibidad ang Producers Fair at Young Entrepreneurs Fair na makikita ng mga dadalo ang mga handmade crafts, lokal na delicacy at higit pa. Masisiyahan din ang mga mahihilig sa kape sa iba't ibang brews sa Takurong Coffee Fair. Bilang karagdagan, ang session ng Financing Synergy ay na nagpapautang sa mga maliliit na negosyo sa mga bangko para sa mahalagang suportang pinansyal, habang ang online presence blueprint ay nag-aalok ng mga insights sa pagbuo ng isang malakas na digital presence. Available din ang session ng Seal the Deal, Finding the Right Packaging Partners, at iba pang kiosk ng serbisyo ng gobyerno upang magbigay ng karagdagang mapagkukunan. Bukod pa rito, ang kadiwa sa City Hall ay itinayo sa kahabaan ng Alunan Highway sa loob ng City Hall compound na nag-aalok ng mga sariwang gulay at iba pang produkto sa farm gate prices. Ang lahat ng mga kaganapan nagtapos noong unang araw ng Agosto taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Maraming salamat at magandang araw, kaibigan.